Bahala na po. Dito na po tayo sa Senate. Congress po yun. I believe nasa Congress po yun. So, bahala na po yung Ethics Committee doon. Which is bawal, di ba? Sinabi na bawal pag government official ka magsugal. Kung talagang hindi mo matiis yung kate, hintayin mo na lang. Di ba? May panibagong balita na gumugulat sa marami ngayon. Isang kilalang pangalan ang biglang nadawit sa kasong may kinalaman sa mga sabongerong nawawala. At hindi lang ito basta kung sino kundi si Erwin Tulfo mismo. Tama ang narinig ninyo. Si Erwin Tulfo, isang kilalang mamamahayag at dating opisyal ng gobyerno, ay isa raw sa mga isinama sa kaso ng pagkawala ng mga sabonghero. Pero paano nangyari ito? At ano ang koneksyon niya sa isang grupong tinatawag na Alpha Group? Yan ang aalamin natin sa video na ito. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Matagal nang usap-usapan ang mga misteryosong pagkawala ng mga sabonghero. Nagsimula ito ilang taon na ang nakalipas at hanggang ngayon hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang nangyari sa kanila. Kaya nitong mga nakaraang araw, maraming nabigla nang lumabas ang balitang may isinampang kaso sa Department of Justice. Ang mga reklamo, murder at serious illegal detention. Isa sa mga inireklamo ay si Charlie Atong Ang na matagal nang konektado sa sabong at e-sabong. Pero bukod kay Atong Ang, may ibang pangalan ding nabanggit sa reklamo. Ang tinutukoy na others sa dokumento ay kinabibilangan daw ng mga kasapi ng isang grupong tinatawag na Alpha Group. At dito na lumabas ang pangalan ni Erwin Tulfo. Ayon sa impormasyong lumabas sa social media at ilang ulat, si Erwin daw ay kabilang sa mga miyembro ng nasabing grupo. Kasama rin sa listahan sina Lieutenant Jonel Istomo, Mayor Bernie Tacoy mula sa Leyte at ilan pang opisyal. Ang tanong ng marami ngayon, kung totoo nga ito, ano ang kinalaman ni Erwin Tulfo sa pagkawala ng mga sabonghero? May kinalaman ba siya talaga o nadawit lang ang pangalan niya? Ayon sa kaanak ng isa sa mga biktima, matagal na silang naghahanap ng hustisya. 4 na taon na raw silang naghintay at ngayon lang daw sila nakaramdam ng kaunting pag-asa nang maisampa na ang kaso. Pinakita rin sa ilang video online ang listahan ng mga miyembro ng Alpha Group. Isa-isa silang pinangalanan at kasama nga si Erwin Tulfo sa mga larawan. Pero ano nga ba ang Alpha Group? Ayon sa ilang ulat, ito raw ay grupo ng mga makapangyarihang tao na may koneksyon sa sabungan at mga operasyon ng e-sabong. Kung totoo ito, malaki ang posibleng saklaw ng grupong ito at baka mas marami pa silang koneksyon kaysa sa iniisip ng karamihan. Matapos lumabas ang listahan ng mga miyembro umano ng Alpha Group na sangkot sa pagkawala ng mga sabonghero,